Gaano na katindi ang kasamaan? Gaano na kasama ang tao? Gaano na ba kalawak ang immoralidad sa buong mundo, sa bawat bansa at ang paglaban ng tao sa Diyos? Nababalitaan nyo na ba ang bawat ginagawa ng bansa kung paano silang lumalaban sa Diyos? Kung gaano katindi ang immoralidad, ang kalaswaan, at ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Nakakatakot ang mga bagay na ito sapagkat dumadating ang puot at ang hatol ng Diyos sa bawat bansa at sa bawat bayan. Kung alam nyo, ang Sodoma at Gomora, mga lungsod na sobrang makasalanan sa panahon ng kanilang era at hinatulan ng Diyos, winasak sa pamamagitan ng asupre at apoy dahil sa kanilang matinding kasamaan, immoralidad at mahalay na pamumuhay, hinatulan at ginunaw ng Diyos. At buhat sa langit ay nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. This is the one of the most frightening event na nakaltala po sa Biblia. Naginunaw ng Diyos ang lungsod ng Gomora at Sodoma dahil sa matinding kalaswaan, kahalayan at matinding kasamaan na pamumuhay ng mga taong naririto. Ganito ang nangyari. Si Abraham na ama ng lahat ng nasyon, the father of faith, ay may pamangkin na ang pangalan ay Lot. Meron siyang pamilya na nakatira sa lungsod ng Sodoma. Ang lugar ng Sodoma at Gomora, kung ikukumpara sa panahon natin, ay isang modernong lungsod. Merong parties, bars, mga drunkers na tao, mga taong immoral din, bata at matanda. Can you imagine? Wala kahit 10 na nakitang matuwid sa lugar ng Sodoma at Gomora. Hindi nawawasakin o gugunawin ang bayan ng Sodoma kung merong makikitang 50 taong matuwid. 30, 20 hanggang sa 10. Hindi nagugunawin ang lungsod ng Sodoma kung merong makikitang 10 matuwid sa harapan ng Diyos. Ngunit walang natagpuan ng Panginoon, kaya gugunawin na ang Sodoma. At ginunaw ang lungsod na ito. Genesis chapter 18 verse 26, sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 50 matuwid sa Sodoma, hindi ko lilipulin ng buong lungsod alang-alang sa kanila. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, huwag po sana kayong magalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita nyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ng lungsod alang-alang sa 10 matuwid. Kaya walang nakitang 10 matuwid sa Sodoma at Gomora. Kaya nagpadala ang Panginoon ng mga anghel upang babalaan si Lot at ang kanyang pamilya na umalis na at sapagkat gugunawin ito ng Panginoon. Genesis 19 verse 1, magdidilim na nang dumating ang 2 anghel sa Sodoma. At dito kayo magugulat sa susunod na bersikulo na babasahin po natin. Nung dumating yung 2 anghel ng Panginoon sa bahay ni Lot, ang buong bayan mula sa pinakabata at pinakamatanda ay gustong halayin at gustong sipingan ang mga ito. Can you imagine mga kapatid? Bata at matanda na mga lalaki gustong sipingan yung anghel ng Diyos. Genesis chapter 19 verse 4, nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Ganito katindi yung kasamaan at sukdulan yung kahalayan po ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Tinawag nila si Lot at tinanong,
Nasaan na mga panauhon mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Kaya pinaulanan na ng liliyab na apoy at asupre mula sa langit ang bayang Sodom at Gomora. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ng 2 lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingaw ng asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. At sa utos ng mga anghel na wag lilingon, nihihinto kapag umalis na sa bayang iyon, lumingon ang asawa ni Lot at siya ay naging haliging asin. Dahil naniniwala ang mga magagaling sa Biblia na yung asawa ni Lot, grabe ang humaling niya doon po sa pamumuhay na mahalay sa lugar ng Sodoma at Gomora. So marami tayong makikitang aral sa nangyari sa Sodoma at Gomora na bawat bayan, bawat bansa, kapag wala nang nakikitang matuwid na tao sa bawat bansa po, dumarating na po yung galit ng Diyos. Makikita nyo sa mga nababalitaan na lang natin ng mga video po sa social media na kung gumawa po ng kalapastanganan ng bansang ito ay mayroong reaksyon ng Panginoon. So sa bawat nakakarinig po ng pangangaral na ito, I hope po na kumilos po ang Diyos sa buhay ninyo. Na ipanalangin po natin ang ating bansa, ang ating government, ang bawat mamamayan po ng bansang Pilipinas, sapagkat pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Patuloy nating ilapit po ang mga nakaupo po sa gobyerno. Patuloy nating ilapit ang bawat mamamayang Pilipino sa Panginoon, sapagkat ang hatol ng Diyos dumarating po sa tindi ng kasamaan at sa tindi po ng kalaswaan at paglaban ng tao sa Diyos. Awit chapter 33 verse 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Sa aking personal na reaksyon at obserbasyon sa bansang Pilipinas, sa ating gobyerno po, ang Diyos pa rin ay ang Panginoong Hesus. Sapagkat meron pa ring aksyon ang nakaupo po sa gobyerno. Kung alam nyo po, yung ginawa ng drag queen, pagkatapos niya lapastanganin at babuyin po yung Holy Communion, merong ginawang aksyon ng gobyerno. Doon ko nakita na ang nakaupo po sa gobyerno ay meron pa rin pong nakikipaglaban sa katwiran. At ang Diyos pa rin po ng ating gobyerno, ng ating bansa ay ang Panginoong Hesus. Sapagkat hindi pa pinapahintulutan ng mga bagay na yon sa bansa natin. Sapagkat sa mga kalapit bansa, sa mga first world country, matindi na po ang kalaswaan, matindi na ang kalapastanganan nila sa Diyos. Ngunit sa bansang Pilipinas, nakikita ko na hindi pa nila tinotolerate at hindi ito-tolerate ang mga ganitong bagay na paglapastangan sa Panginoon. Patuloy po natin ipanalangin ang mga nakaupo po sa gobyerno na makakilala sa Panginoon at lumakad sa katwiran ng Diyos. Marami pong gamitin ng Panginoon na instrumento para makakilala po ang bawat nakaupo, mula sa pinakamataas at pinakamababa po. Kaya po bilang mamamayang Pilipino, pinaparating ko po sa inyo na huwag po tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan sa mga kasalanang nagaganap po sa buong mundo. Sapagkat sa mga first world country, sa mga mayayamang bansa ay marami na pong gumagawa ng kalapastanganan. Matindi po ang paglaban nila sa Diyos. Dito natin makikita na malapit nang dumating ang Panginoon dahil sa laganap ang kasamaan na po sa buong mundo. Kaya po ang nasa likod po nito, kahalayan, kasamaan, immoralidad, walang iba po kundi si Satanas. Marami siyang gustong dayain sapagkat malapit na po siyang hatulan. Kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang tayo po ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng katiyakan po sa ating kaligtasan. Tayo po ay agawin sa tiyak na kapahamakan. Nais ng demonyo na marami pang madaya at mahulog sa pagkakasala sapagkat alam niya na malapit na siyang hatulan at ibulid sa impyerno. Mga kapatid, ginawa ko po ang video na ito upang malaman po natin kung ano ang dapat natin gawin sa panahon natin. Sapagkat sa panahon ng Sodoma at Gomora, ginunaw ng Panginoon at ang hatol ng Diyos at ang galit niya ay bumaba po mula sa langit. Di man po literal na mangyari po yun sa mga bansa na grabe po ang paglapastangan sa Panginoon. I hope po mga kapatid na kumilos ang Diyos sa buhay ninyo, na tayo po ay patuloy na makalakad sa katwiran ng Panginoon. Gusto ko po magpasalamat sa inyo sino man po nakarating sa huling part ng videong ito. Maraming nawa kayo natutunan. May apply po natin ito sa ating buhay. Patuloy natin ipanalangin ang ating bansa
patuloy nating lakaran ng katwiran ng Diyos at ang kanyang mga pangako, sapagkat hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung gusto niyo po ang pag-aaral natin, like nyo lang po. At kung napanood nyo po ito sa Facebook page, follow nyo po, like nyo po. Sa YouTube channel po, subscribe, hit nyo po yung notification bell kung bago pa lang po kayo para updated po kayo sa mga i-release natin na video. God bless you all mga kapatid, hanggang sa susunod na pag-aaral po at pagkikita natin. God bless you.